freedom of information, talagang kulang na lang po sa time. Kung kami lang, ako, author po ako, no, talagang pinapush namin, kailan talaga siguro na overtaken ng mas marami pang mas importanteng batas. Alam po ninyo, ito nga ang ito nangyayari ngayon sa mga mamayan. Sabi nga nila ano ba talaga ang priority ng Kongreso, sa Senado o mga Kamara? Kayo, sa personal ninyong karanasan sa pakikiharap, dito po sa ating mga kababayan, sinasabi nga mismo ng national government na 6.6 ang GNP, GDP, etc. Dito sa ating sa Quezon City, dami ng susunod, pero makikita trabaho. Meron pa kayong programang na trabaho para sa walang trabaho, bahay sa walang bahay, lupa sa walang lupa. Speaking of priority bills, yun nga, na medyo nalulungkot din ako dahil tatlo sa mga priority bills ko na alam ko rin na ilang sa problema natin ay hindi na ipasa sa Senado. Although sa Kongreso na ipasa. Una, universal healthcare. Napasa natin yan sa Kongreso, hindi napasa sa Senado. Pangalawa, yung ating Balance Housing Act kung saan gusto natin yung pabahay, yung mga condominium developers, kailangan required din sila ng 20% socialized housing component. Katulad ng mga horizontal developers. Unfortunately, naipasa namin sa Kongreso, hindi na pa sa to. Solusyon sana ito para dun sa ating problema sa pabahay. Okay. I-localize natin sa lokal na lokal. Opo. Kayo po ay kinikilala leader sa Quezon City. And you're very close with the present leadership. Kaya kung meron kayong programang pabahay, kailangan pa bang isa pa ito sa Kongreso o kayo na lang may mistake ang mag-asikaso? Ang isa po kasi sa experience namin, sir, na makakatulong sa Quezon City Government, kaya po finali yung batas na to. Dahil ang maraming yun, condominium developers, na kumbaga kailangan din nilang gawin yung part nila dun sa Balance Housing Act, yung 20% component, ay para tayo ipagpagpatayo ng maraming pabahay para sa may hirap. So, nagagawa lang namin to dun sa mga developers na nagde-develop ng horizontal. Wala naman ang Hindi na pwede sa akin yan. So doon namin nakita na kailangan pati condominium developers para mas marami rin kami matulong sa ating mga kababayan sa Quezon City. Totally, I will agree. So yun po yung isa sa sinulong ko. Kaya importante na sa batas namin sa Kongreso, dahil yung konsela ko, hindi ko magawa siya bilang ordinansa. Ayun na nga naman ang malungkot. 278 nga kayo, hindi nyo naman makuta. Napasa mo namin sa Congress. Pinasa na ninyo. Napasa sa Congress, sa Senate, medyo kailangan pumarata tayo sa Senado. So, ano ang aasahan ng mamamayan sa Kamara, sa Kongreso, kung darating na 16th election? At mukhang yung meron ng priority dyan, pero priority sa dyaryo, nasa paano naman kapag aaksyonan. Kanina pa nga galing sa Civil Congress, tanong. So, anong aasahan ng kabayan sa darating na 16th Congress? Well, meron marami naman kami napasa na priority bills sa Kongreso, katulad ng Dito 12, napasa natin ito, which will answer our educational problem ng Philippines. Sa 16th Congress, ako, ang susulong ka talaga, ibalik ko yung Balance Housing Act, yung Universal Healthcare, at saka yung Water Regulatory Commission. Gusto natin magkaroon ng independent regulation ng tubig, kasi sa mga albang malaking problema ng tao, kuryente, tubig, bahay, edukasyon, kalusugan. Nako, dapat pala nasa mga niya ngayon. Jun! Umiihip ka pa yan. Ano naman natin yan? Ilang taon na lang. Magandang umaga, Congressman na Quezon City Press na yan. Quezon City, Congress ko po ako ng Balitan ng Kabukin. Yes. Bilang representative ng bagong henerasyon, nagkakaroon ba ang Kongreso na aming masukan ng international dispute, lalo na yung Malaysia at Sultan. Meron ba? Bilang representative ang bagong henerasyon ba kami isip national o para sa Quezon City na? Maraming salamat po. Yung bagong generasyon po, national naman po siya. Although we are NCR accreditation, pero syempre ang cost natin is for national. Syempre sa lahat, katulad na sinabi ko kanina, lahat na
namin gawin in aid of legislation eh. Kasi bago kami magsagawa ng batas, we have to know all angles. So syempre, kahit international na may effect sa Philippines, kailangan maging involved din ang Kamara sa bagay na ito. So gusto ko man na magsagawa ngayon ng investigasyon. Hindi nga pwede kasi nga naka-recess kami. Pero katulad ng pinangako ko nila, I will ask the leadership of the House if it's necessary to have a special session with the questions. Being the, representative ng bagong generasyon, ma'am, may kapaginahan ba kayong, may karapasan ba kayong isama sa privilege speech yung may problema sa Malaysia at Sa sultan. If it involves the country, especially po, meron po kami karapatan na masukin po ang mga bagay. June, sumama ka sa akin sa pagbubukas ng 16th Congress. Hindi lang lightning rally yan. Tsunami rally ang gagawin natin dyan. Mag-aaral muna ako kay Princess. Ayun. Siguradong tama lahat ng sasabihin namin. Okay, ma'am. Bago ko ibalik kay Princess Giselle ang tanong ko. Meron po ako tanong. Kanina meron kayong binanggit eh. Magaganda ang mga panukalang batas na naipasa sa Kamara ng Representante. Pero hindi ipinapasa ng Senado. Kayo ba sang-ayon na sa halip na kongresong, dalawang kongreso, isa na lamang tayong parlamentaryo? Isang ginagawa na lang. Ha? Hindi. Sagot lang naman ninyo kung payag o hindi. Nasa inyo po yan. Welcome, Kaling Goyalguas. Actually, mahabang usapin niya na hanggang ngayon pinag-aaral at kung ano nga bang nakakarapat dapat sa atin. Pero syempre, until magkaroon tayo ng pagbabago sa konstitusyon, hanggang aral muna tayo. Dahil pag nagkaroon tayo ng Constitutional Convention or Constitutional Assembly, then that's the time that we can change it. Sa ngayon, pinag-aaral ko talaga mabuti kung ano nga bang nakakaingat para sa ating bansa. Yun. Kasi si House Speaker Sani Belmonte, he is for political and economic charter change. At medyo mahapon po sa Paglayan. Mayroon na naman nagsulsul kay Presidente Roque. Okay. Balikan po natin kasama sa media, no? Si Princess Giselle. Ma'am, kanina, bago ko kinuha sa inyo yung halimbawa, may mga sektor tayo na malaki ang paniniwala. Hindi dahil lamang sa pag-aari ng Sultan of Sulu ang Borneo, kundi bilang bahagi ng Pilipinas. Open pa kayo na tumanggap ng mga voluntaryong mamamayan bilang puwersa. Hindi kontrang palaban, kundi puwersang magpapakita ng suporta sa Sultan of Sulu. Oo naman po. Katulad na sinabi ko kanina, lahat po ng tulong is very much welcome. Wow. Ito po ay hindi lamang ulitin ko po ang sinabi ng lolo ko sa tatay ko. No? That we are not the owners. We are just the administrator of the property of the Sultanate of Sulu. So ito po belongs to the Sultanate, sa tao po ito. Yes. So itong laban namin ay laban po na mo, mamamayang Pilipino. Dahil bilang Pilipino, no, pinaglalaban natin na makuha natin ulit kung ano ang sa atin. Napakasarap pakinggan. Pilipinas para sa Pilipino. Now, so, ito pong oras na